Asawa ni Don Miguel? Nagpapatawa ka ba? Hindi pa patol si Don Miguel sa isang babaeng katulad mo. Malandet, haliparot. Wala akong alam sa mga babaeng pinagpupuputok ng butsi mo. Tinadamay mo ako sa galit mo sa mga taong wala naman akong kinalaman. Ang bango mo. Napakabango mo. Kahit nakakulong ka rito sa basement, kaya ka nagugustuhan ng matandang si Don Miguel. Dahil hindi nawawala ang nakababaliw na halimuyak mo. Namumukhaan kita. Ikaw ang naging dahilan ng pagpapalayas kay Rosa. Ibig sabihin nito, kasabat mo si Beatriz. Mga walang hiya kayo. Matapos kitang tanggapin at bigyan ng trabaho sa pamamahay ko, sasaktan niyo lang ang asawa ko. Wala kang utang na loob, Beatriz de Luna! Kung ang pang-aalipusta ang isusukli sa kabutihan, ano ang dapat mong ibalik? Katahimikan o paghihiganti? Mapatatawad mo ba ang taong pinagkatiwalaan mo? Kung siya mismo ang nanakita sa pinakamahalagang tao sa buhay mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Atin pong pakinggan ang kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na tagapakinig. Ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Beatriz. 30 anyos, maganda, pero may kasungitan ang pag-uugali. Maaga itong naulila sa kanyang mga magulang. Nasanay na namuhay sa isang kahig isang tuka. Masipag naman ito pagdating sa trabaho, kaya lang hindi maiiwasang matanggal agad sa kanyang pinapasukan dahil sa ugali nitong supladita. Isang araw, sa kanyang pag-uwi, may isang aksidente siyang nakaengkwentro. Ginabi na ako sa bangko. Hindi ko man lang napansin ang oras. Makauwi na nga. Taas ang kamay! Hold up to! Anong kailangan mo? Ilabas mo ang pera mo, wallet, o kahit anong mahalagang gamit mo. Lokong binata ito. Ako pa talaga ang pinuntirya nito. Ano ba? Kilos na! Huwag kang basta tumunganga lang dyan! Heto na. Ibibigay ko na. Madali ka naman palang kausap eh. Nakita't makilala ko lang ang pagmumukha mo. Tutugisin kita. Oh, anong ginagawa mo? Yuko, walang lilingon! Mananagot ka sa akin! Ayaw mong makinig ah? Itong bagay sa'yo! Walang hiya ka! Diyan ka na! Tagiliran ko! Krinipuhan ako ng loko! Tulong! Tulungan niyo ako! Anong nangyayari doon? May matandang lalaking sugatan. Diyos ko, si Manong. Tuguan siya. Sinong may gawa niyan? Teka, Tulong! Manong! Sinong may gawa niyan sa inyo? Sandali lang po ha. Susubukan kitang buhatin. Ano ba naman to? Kahit mataba ako, hindi ko pa rin pala siya kayang buhatin. Hahanap na lang ako ng taong makakatulong sa akin. Kung hindi man tatawag ako ng ambulansya. Diyos ko, namumutla ka na. Baka kung matuluyan ka, Manong! Walang humpay na pagsigaw ang ginawa ni Beatriz para lang makahingi ng tulong sa paligid. May isang lalaking lumapit sa kanila gamit ang sariling damit. Idiniin ang sugat ni Don Miguel. Sa ganung paraan, kahit papano, napigilan ang tuloy-tuloy na pag-agos ng dugo mula sa kanyang tagiliran. Isang babae naman ang lumapit. Sinabing paparating na ang ambulansya. Hinawakan ni Don Miguel ang kamay ni Beatriz. Kitang-kita niya sa mga mata ng lalaki
ang pagmamakaawang wag muna siya nitong iwan. Ganun ang kanyang ginawa mula sa pagsakay sa ambulansya hanggang makarating sa ospital. Hindi siya hinayaang makapasok sa emergency room. Tanging ang mga nurses at doktor lamang ang tumuloy. Matyagang naghintay si Beatriz sa magiging kalagayan ng matanda. Hindi na niya matiis na basta na lamang iwan doon. Ilang oras din ang nakalipas bago nakita ni Beatriz ang paglabas ng doktor mula sa operating room. Siya na siguro yung doktor na tumingin sa matanda. Papalapit na siya sa akin. Ikaw ba ang nagdala sa pasyente rito? Ako nga po, Dok. Ano pong balita? May natamaang organs ang pagkakasaksak sa pasyente. Mabuti na lang naampatan nyo ng makapal na damit ang kanyang sugat. Ano pong lagay niya? Malala po ba siya? Mamamatay na ba siya? Relax lang, Iha. Hindi pa siya handong sa ganun. Masamang damo ata yun. Ay, naku, salamat naman. Nagkamalay na po ba siya? Hindi pa. Natahi ko na ang mga sugat niya, kaya kailangan lang niyang magpahinga para makabawi ng sapat na lakas. Ay, makakahinga na ako ng maluwag. Pwede na akong umuwi? Teka nga, miss. Bago ka umalis, iwan mo sa akin ang buong pangalan mo at address mo. Kung sakasakali mong hanapin ka niya, kahit pa paano, maibibigay ko ang detalye mo. Opo, sige. Kukuha lang ako ng papel. Napakalaki ng pasasalamat ko sa ginawa. Umuwi si Beatriz sa kanyang nererentahang bed space at usual. Bigo siya sa napasukang trabaho. Natsyempo pang sa ospital ang huling rota dahil nga sa pagkakaligtas niya sa matanda. Mainit ang ulo niyang pumasok sa silid. Natigilan siyang hawakan niya ang dahon ng pintuan. Bukas iyon at hindi nakalak. Kinabahan siya. Bago umalis ay sinigurado niyang nakakandado iyon. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakiramdam ko may tao sa loob. Nakapatay naman ang ilaw, pero ramdam niya ang presensya ng taong nasa loob ng kanyang kwarto. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang payong. Itinaas niya ang kanyang mga braso. Naganda siyang ihampas ito sa magnanakaw. Kung sino ka mang Timontres ka na pumasok sa kwarto ko, pagbukas ko ng ilaw, mananagot ka talaga sa akin, hayop ka. Dumating na siya. Walang hiya ka, magnanakaw ka! Halika rito! Aray! Aray! Aray ko! Aray! Teka naman, Bea! Itigil mo yan! Nasasaktan ako! Tama na! Django? Oo! Ako nga to! Aray ko naman, Bea! Ang sakit ng pagkakahampas mo sa akin, Ikaw naman kasi. Bakit nandito ka sa loob ng inuupahan ko? Paano ka nakapasok na wala namang susi? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako kilala. Kung gaano ko kagaling sa pagbubukas ng kandado at ng pintuan. Loko ka? Aatakihin ako sa nervyos sa ginagawa mo. Sa uli-uli, mapapatay talaga kita. Subukan mo. Mawawalan ka ng matinik na boyfriend na may bonus pang kagwapuhan. Kagaguhan ka mo. Ito naman hindi man lang ako suportahan. Oh, bakit ka naririto? Oh, eto. Binilhan kita ng pasalubong. Yung mga paborito mo. Totoo ba ito? Mga paborito kong pagkain? At mamahaling bag na pinapangarap kong makuha? Saan ka kumuha ng pera? Ikaw wala ka bang bilib sa akin? Gago ka talaga eh. Ang ganda nito. Sa kalokohan mo, nabilhan mo ako nito. Oh, may tumatawag. Uy, sino yan? May ibang tao ka na pinagbibigyan ng numero mo at tinawagan ka pa talaga. Huwag kang maingir yan. Baka isa yan sa mga inaplayan kong trabaho. Kaya manahimik ka. Sana nga katrabaho yan. Hello, is this Beatriz de Luna? Yes po, speaking.
kapag nalaman kong ibang manliligaw mo yan, yari ka sa akin. Ano ba? Sabi na manahimik ka eh. Ako ito si doktor na binigyan mo ng kontak mo. Pinasasabi sa akin na matandang tinulungan mo na kung may oras ka, bumalik ka rito sa ospital. May magandang balita ako na sasabihin sa'yo. Yes po. Sige po. Babalik po ako bukas na bukas rin. Salamat po. Bye! Oh, ano daw yun? Ang sabi niya, manahimik ka na dyan at pakakasalan niya na ako. Ano? Biro lang. Eto naman, may magandang balita daw siya sa akin. Kaya kailangan kong bumalik agad, bukas na bukas rin. Ang lagay niyan, bihira na kitang makakasama. Nakakainis. Kang OA, kung maganda ang lagay ko ron, pati ikaw, ipapasok ko. Masayang nalaman ni Beatriz ang napakagandang balita. Isasama raw siya ni Don Miguel sa kanyang mansyon at gagawin siyang bagong katiwala roon. Hinintay lang nilang magpagaling ito ng ilang linggo sa ospital at sa mansyon ito ipagpapatuloy ang pamamahinga. Naipakita ni Beatriz kay Don Miguel ang kakayahan niyang maging assistant nito sa ilang linggong pananatili nila sa ospital, maging ang kaibigang doktor nito. Ang nakapagsabing maaasahan siya ni Don Miguel. Makalipas ang isang buwan, itinakda na ang pag-uwi ni Don Miguel sa mansyon kasama si Beatriz. Bilang bagong katiwala niya, malayo pa'y kita na sa mga mata ng dalaga ang pagkamangha nito sa mansyon na pagmamay-ari ng Don. Ang lupit naman ng entrance door. Ang laki. Beatriz, simula sa araw na ito, ikaw munang mamamalakad sa pamamahay ko. Ikaw ang magsisilbing mga mata at tenga ko nito habang wala ako. Opo, Don Miguel. Ipapakilala kita sa iba pang mga kasama mo. Siguradong magugulat sila sa iyong pagdating. Masayang pagbabalik, Don Miguel. Magandang araw po sa inyo, Don Miguel. Magandang araw din sa inyo, Rosa at Tonyo. Ay, sino naman iring mukhang lumbalumbang dumating? Eh, huwag mo sabihin, bagong babae yan ni Sir. Manahimik ka nga dyan. Baka kung marinig ka. Kapag nagkataon, dual purpose ay may kawan na, may uman pa, may kumot pa. Alam kong nagtataka kayo kung sino ang kasama ko. Siya si Beatriz, ang babaeng nagligtas sa buhay ko nung mga panahong nawala ako rito. At ngayon, siya na ang tinatalaga kong bagong katiwala ko dito sa mansyon. Ang dalawang kasamahan mo rito, si Rosa, ang katulong, at si Tonyo, ang katiwala kong hardinero. Ikinagagala ko kayong makilala. You can call me Bea for short. Ganon rin kami sa'yo. Ay, nice to meet you, Bea. May mga kasama pala ako rito. Nakakainis naman. Rosa, bilang katulong ko dito sa bahay, Opo. susunod ka sa lahat ng ipagagawa sa iyo ni Beatriz. Si Tonyo, ganun pa rin naman ang gagawin mo. Kung sakaling magkaproblema dito, ikaw ang bahalang magpanatiling tahimik sa mansyon ko. Ikaw ang magdedesisyon para sa akin. Opo, masusunod po, Don Miguel. Sige na, Rosa. Isama mo na si Beatriz sa magiging kwarto niya. Tonyo, kayo na ang bahala rito. Opo, Don Miguel. Tara na, Bea. Ihahatid kita sa kwarto mo. Excuse me. Hindi Bea. Bea. Pakiayos mo naman ang pagtawag mo sa akin, ha? Ay, pasensya na kay Bisaya ko, Day. Eh, bagay naman sa'yo kasi parang malaking biyas ang hita na ang katawan mo pa. Ay, Bea ba? Abay, loko tong babae
Nagpapierna na ako. Ay, naku. Kay biro lang yun, Bia. Ay, Bia. Bia. O, okay na ba? Ay, naku. Pagpasensyahan mo na si Rosa. Talagang ganyan lang yan mapagbiro. Masasanay ka rin. Huwag niya ako mabiro-biro. Baka nakakalimutan niya kung ano ako rito. Huwag siyang umasang close kami. Tonyo, ikaw na ang maghatid sa akin sa kwarto ko. Gusto ko muna magpahinga. Pasensya na. Taray naman ang babaeng ito. Kalaki-laki ng katawan. Rosa, ngayon may bago na tayong kasamaan rito. Maging alisto ka ha. Maasahan. Kahit katiwala pa ito ni Don Miguel, mag-iingat ka. Hindi natin siya kilala. Oo naman, Mang Tonyo. Ano ba, Mang Tonyo? Sabi ko, ihatid mo ako sa kwarto ko. Huwag mo akong titigan ng ganyan dyan. Oo, andyan na. Sige na, Rosa. Asikasuin mo lang muna ang kusina. Ako nang bala kay Beatriz. Nakakainis. May mga kasama akong mga aswat. Dismayado si Beatriz sa kanyang pagdating sa mansyon. Nagkamali siya. Akala niya magbubuhay rin na siya sa pamamahay ng Don Miguel. Hindi muna siya kumilos ng araw din yun. Bukod sa napagod siya sa layo ng biyahe nila, na-stress din siya sa mga biniling trabahuhin sa kanya ni Don Miguel. Kinaumagahan na siya nagsimulang mag-ikot at tingnan ang dapat gawin sa bahay. Pagpasok pa lang sa kwarto ni Don Miguel, amoy niya na agad ang maduming sahig ng kwarto. Mainit ang ulo nitong tinawag si Rosa. Rosa! Rosa! Ano po iyon, Bia? Tingnan mo nga itong kwarto rito. Ang dumi ng sahig. Hindi mo man naman nakikita yan? Hindi mo kasi kami pinapayagang pumasok diyan. Kaya hindi ko nililinisan. Simula sa araw na ito, obligado ka nang silipin at linisin ang mga kwarto araw-araw. Hindi na pwedeng palipasin ng isang araw na hindi mo na mamapang sahig. Ay, opo. Kaya lang, pwedeng mamaya ko na gawin yan. Kaya naglalaba pa kasi ako sa baba. Hindi ko matapos-tapos kung iiwan ko. Makapaghihintay ang paglalaba, pero hindi ang mabahong amoy ng kwarto. Hala, kunin mo ang map, dalhin mo rito, unahin mo yung pagpunas ng sahig. Sige. At isa pa, ayokong tinatawag mo ako na Bea. Call me Miss Bea, hindi Bia. Opo, Miss Bea. Ano ba? Sabi ng Bea, hindi Bia. Opo, Miss Bea. Ay naku, ang tigas talaga ng dila mo. Kasing tigas ng pangit na mukha mo. Dali mo na, kunin mo yung map. Nagmamadaling kinuha ni Rosa ang map at balde sa baba. Hirap na binubuhat na mag-isa. Ang balde ay may lamang mabulang sabon at tubig. Nang malapit na siya sa pinakahuling baitang ng hagdan, aksidenteng bumangga ito roon. Tumilapon mismo sa hita at binti ni Beatriz ang laman nito. Rosa! Anong ginawa mo sa akin? Ay, naku, Miss Bea, kay sorry po. Hindi ko sinasadyang tapunan kayo. Loka kang babae ka? Ang sahig ang sabi kong linisin mo. Hindi ako. Halika rito. Ay, ako'y. Ang buhok ko naman kay masakit. Kay makakalbo man ako, Miss Bea. Talagang makakalbo ka sa akin, babae ka. Sa kapabayaan mo. Ikaw ang gagawin kong map. Diyan sa sahig. Hindi mo inaayos ang trabaho mo. Miss Bea, kay maawa naman kayo sa akin. Ay, kay masakit man. Miss Bea. Anong kaguluhan ito? Bitiwan mo si Rosa. Mang Tonyo, kay tulong, mahan. At nakakita ka ng kakampi mong babae ka. Yumakap siya sa matandang niya.
Anong ginagawa mo kay Rosa? Bakit mo siya sinasaktan? Dahil bastos ang babaeng yan, binuhusan ako ng balde ng panlinis na sahig. Ay, hindi ko man sinasadya. Aksidente ang nangyari. Nagpapalusot ka pa? Ang sabihin mo, ayaw mong gawin ang ipinag-uutos ko sa'yo. Tama na. Itigil nyo na ito. Ikaw, Beatrice. Katulad mo rin katulong si Rosa rito. Hindi porket sinabi ni Don Miguel na katiwala ka rito. Uutos-utusan mo na lang si Rosa. Wala ka rin karapatang saktan siya. Ako? Katulong? Ha! Hindi yan ang pagkakasabi niya sa akin. Katiwala niya ako rito. Taga-sita, taga-tingin at taga-utos kay Rosa ng mga dapat niyang gawin para rito sa mansyon. Nakalimutan niyo na bang sinabi ni Don Miguel kagabi? Ang tunyo, hayaan mo na lang si Miss Pia. Kasalanan ko naman talaga. Naging pabaya ako. Oh, nakita mo na? Umamin siya. Kaya huwag mo akong sisihin. Diyan na nga kayo. Linisin niyo ang lahat ng kalat na ginawa niyo. Magbibihis pa ako. Tinumihan ng babaeng yan ng damit ko. Tumakan na, Rosa. Sa uli-uli, mag-iingat ka, ha? Opo, Mang Tonyo. Hindi na po maulit. Ay, nakakainis ang dalawang asungot na to. Gusto kong mawala sila sa landas ko. Hindi ako makakakilos sa lahat ng gusto ko. Paano ko ba sila mapapaalis rito? Hindi komportable si Beatrice na kasama si Rosa. Gusto niyang makagawa ng paraan para tuluyang makakilos at mapalayas ang babaeng iyon. Nang hapon na yun, nakipagkita si Beatrice kay Django sa labas ng mansyon. Isang patibong ang kanyang plinano. Kunyari, inalok niyang magmerienda si Rosa sa labas. Nakipagkilala kay Django. Agad na nakipagmabutihan ng loob. Nang makaramdam ng pagkahilo si Rosa, nagpaalam na itong umuwi. Nag-alok ng tulong ang binatang ihahatid siya. Tumango na lamang si Rosa. At nakasunod sa kanya, hindi niya namamalayan na ang pagsunod na yun ni Django sa kanya ang magiging mitya ng kanyang problema. Inintay nilang sumapit ang gabi. Pinapasok mismo ni Beatrice si Django sa kwarto ni Rosa. Dahan-dahang tumabi ang binata sa kama nito. Isinarado niya ang pintuan. Hinayaan niyang isagawa ni Django ang kanyang plano. Ilang oras pa lang ang lumilipas. Tagal niya namang magising. Maghahating gabi na. Ah! Anong ginagawa mo rito? Rosa! Ano ba yan, ha? Mang Tonyo! Bakit ganyan ang itsura mo? Sino yan? Hindi ko alam. Hindi ko matandaan. Basta pagkagising ko, andyan na siya sa higaan ko ba? Ano bang ingay nyo? Rinig ko kayo sa kwarto ko. Ha? Rosa? Miss Pia? Tinabihan mo agad ang lalaking yan? Magkakilala kayo? Kailan pa? Kanina, nagmerienda kami sa labas ng mansyon. Hindi ko akalaing pinapasok mo agad siya sa kwarto mo. Hindi, Miss Pia, kaya hindi totoo yan. Nauna ka sa aking umuwi. Inalo ka niyang ihahatid ka. Tumango ka naman. Tapos ganito na? Kasama mo na siya sa kama? Hindi ko maalala. Basta ang alam ko lang kay pumasok ako rito, hindi ko man siya kasama. Eh paano makakapasok yan sa kwarto mo nang hindi mo alam? Rosa, anong kalokohan itong ginawa mo? Bakit ang ingay naman? Natutulog yung tao eh. Hoy, lalaki, bumangon ka dyan. Nasaan ba ako? Ha? Hi, babe.
masarap ba ang tulog mo kagabi? Anong beef kang sinasabi nimo? Hindi man kita jowa, oy! Paano kung nakapasok rito? Nakalimutan mo na ba? Inalalayan kita kanina. Para kang lasing. Pagkatapos, eto, hinalikan mo na ako. Pinagsaluhan natin ang isang napakatamis na sandali. Kaya hindi ko matandaan ang sinasabi mo. Anong pinagsaluhan yon, ha? Dito pa talaga kayo gumawa ng milagro? Nakakadiri kayong dalawa? Rosa, hindi ko akalaing magagawa mo ito. Isang kalapastanganan niyang sa tahanan ni Don Miguel. Pagkakaila ka pa ba, ha? Hindi ko pa talaga alam ang nangyari. Hindi ko talaga yung kilala. Ay, nagkakaila ka pa. Tingnan mo yung hama. May bahid na... Huh. Lokong tiyanggo to, ha? Kinalaw ba talaga niya si Rosa? Rosa, ayusin mo ang sarili mo. Pati ang mga gamit mo. Kailangan mong ipaliwanag ng todo kay Don Miguel. Bukas sa bukas din. Opo, Magtunyo. Matagumpay ang naging resulta ng kanyang plano. Tuluyan niyang napalaya si Rosa. Sinudya pa niya si Django. Parte lang pala ng plano nito ang gawa-gawa niyang bahid ng dugo sa kama. Ang tanging pinoproblema lamang niya ay si Tonyo. Hindi magiging madali ang kanyang gagawin para rito. Sinubukan niyang obserbahan ang mga kilos ng matanda. Lahat ng routine nito, obligasyon sa hardin. Isa lang ang nasisiguro niya, mahina ito at medyo may kabagalan na rin sa paggilos. Kaya mas kakaibang plano ang kanyang gagawin. Kinaumagahan, naging abala si Beatriz sa kusina. Nakapagluto siya ng kanilang makakain. Ngayon, naganda na siya ng isang timba ng tubig. Nilinis niya ang saig mula sa kwarto hanggang sa salas. Hinuli niya at pinunasan ang mga pasilyo. Papunta sa hardin at pinakaentrada ng pintuan, bumalik siya sa kusina. Tahimik na nagkape at nag-almusal. Ilang saglit pa'y Aray ko, ang likuran ko. Mang Tonyo? Hala, anong nangyari sa inyo? Tulungan mo ko, Bea. Hindi ako makatayo. Sige, dahan-dahan lang po. Bakit ba kayo napahiga riyan? Nadulas ako eh. Diyos ko yung bintito eh. Lalampa-lampa. Tatawag ako ng ambulansya. Nahihirapan po akong akayin kayo eh. Mabigat na nga ako. Nahihirapan pa akong akayin ka. Sandali. Sige. Tumawag ka na. Hindi ko talaga kaya kumilos. Sige, hintiin mo ako rito ah. Isinugod sa ospital si Tonyo. Base sa resulta ng x-ray, kinailangan itong magpa-confine dahil sa kalagayan sa likod nito. Mag-isa na lamang siyang umuwi sa mansyon. Ipinaalam niya ito kay Don Miguel. Sinabi nitong siya na lang muna ang mamamahala ng lahat. Matatagalan pa raw ang kanyang pagbalik. Sinabi naman ito kung may makukuha siyang ibang kasama, pwede niya itong papasukin. Ang sinabing iyon ni Don Miguel ang pinakagusto niyang marinig. Mula sa araw na yun, pinapasok niya si Django. Hindi niya nabanggit kay Don Miguel kung lalaki o babae ang ipapasok niya. Siya mismo ang nagdesisyon. Wala silang gagawin ng araw na yun, kaya maghapon na lang nilang inubos ang oras sa panunood ng telebisyon sa salas. Ilang oras pa ang nakalipas, binulabog sila ng tunog ng doorbell mula sa tarangkahan ng mansyon.
Tama ba yung narinig ko? May nag-doorbell. May bisita ba tayong inaasahan? Ha? Bisita? Wala pang nababanggit sa akin si Don Miguel. Meron nga. Hindi mo ba narinig? Sino naman kaya to? Storbo sa pamamahinga natin. Magandang gabi. Magandang gabi rin. Ano kailangan mo? Ha? Si Ate Rosa, nandyan ba? Wala na siya rito. Si Mang Tonyo. Wala rin dito, nasa ospital. Sino bang babaeng ito? Hindi man lang ba ako papapasukin sa sarili kong pamamahay? Wala si Rosa, wala rin si Mang Tonyo. Kung wala ka ng ibang pakay, makakaalis ka na. Mukhang hindi ako kilala ng babaeng ito. Malamang, isang baguhang katulong. Kailangan ko makapasok. Pagod na ako. Gusto ko na makapagpahinga sa kwarto ko. Anong problema nito? Hindi niyo ba narinig ang sinabi ko? Miss, kako wala si Rosa at si Tonyo. Kung wala ka ng iba kailangan, makakaalis ka na. Si Don Miguel, nandyan ba? Wala rin siya. Nasa business trip. Baka pwedeng papasukin mo na lang ako. Pagod ako mula sa malayong biyahe. Pinapapak na ako ng lamok dito sa Ay, labas. sino ka ba? Ni walang nababanggit sa akin si Don Miguel na may darating na bisita. Kaya hindi kita pwedeng basta papasukin rito sa aming mansyon. Anong sabi mo? Sa mansyon nyo? Matanong ko lang, ano ka ba rito? Kung makaangkin ka ng pamamahay na ito, parang pagmamay-ari mo. Ikaw ang dapat na tinatanong ng ganyan. Ikaw itong nangungulit na pumasok rito. Gusto mo bang tumawag ako ng security ng villang ito? Sige, gawin mo. Na magkaalaman tayo kung sino sa atin dito ang mas may karapatan sa pamamahay na to. Ang tapang ng apog mo ah! Bea, my loves, ang tagal mo naman dyan sa gate. Bakit hindi ka pa bumabalik? Etong babaeng to eh. Nangungulit na pumasok. Isa na namang estranghera. Excuse me, hindi ako kung sino lang na estranghera rito. Baka ikaw siguro. May security nag-iikot. Baka makilala ako. Magandang gabi. May problema ka ba dyan, Ma'am Hilda? Wala naman, Chief. Kausap ko lang ang mga tauhan ko. Ah, ganun ba, ma'am? Sige po. Nag-iikot lang kami para rumonda. Sige, ingat po kayo. Kilala siya ng gwardya. Papasukin mo na siya. Dali! Pumasok ka na sa loob. Magkakaproblema pa kami sa ginagawa mo. Salamat naman at pinapasok niyo na ako. Akala ko hahayaan niyo na lang ako dito sa labas. Ano nang gagawin natin sa kanya? Mamaya na natin pag-isipan. Hayaan muna natin siya makapagpahinga. Gugulatin natin siya mamaya sa mismong pamamahinga niya. Hinayaan itong makapasok sa loob at minanmanan ang bawat kilos nito. Napansin nilang kabisado nito ang mansyon. Pumasok ito sa kanyang kwarto, itinabi ang mga gamit, nagbihis ng pantulog at humiga sa kama para magpahinga. Mag-aalauna na ng madaling araw. Nasa kalagitnaan ito ng kanyang pagkakatulog. Pumasok ang magkasintahang Django at Beatrice sa kwarto. Marahan ang akbang papalapit sa kamang tinutulugan nito. Para hindi lumikha ng ingay, binusala ni Beatrice ng telang damit ang bibig nito. Piniringan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, ipinasok ang ulo nito sa maliit na katsang sako na kasya sa ulo ni Hilda. Tinalian naman ni Django ang mga braso at kamay nito, sabay buhat nito na hindi niya alam kung saan sila dadalhin. Naramdaman ni Hilda ang pababang hakbang ng lalaking bumubuhat sa kanya. Bumukas ang isang lumang pintuan. Pabagsak siyang inilapag sa isang sulok.
Diyan ka na babagay. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan eh. Ano bang ginagawa mo? Inaasar mo yung babae. Natutuwa lang kasi ako sa kanya. Ang sarap niyang pagmasda na pinapahirapan. Nakadroga ka ba? Tinalo mo pa ako sa trip mo ha. Hindi ko masyadong naiintindihan ang sinasabi niya. Tanggalin mo nga ang busal ng bibig niyan. Matapos mo busalan kanina, tatanggalin mo? Wala namang makakarinig sa boses niya rito sa basement. Kaya ayos lang yan. Oh! Ayan na! Tinanggal ko na. Ano bang kailangan niyo sa akin? Nananahimik na akong namamahinga sa kwarto ko. Bakit niyo ako dinala dito sa basement? Dahil hindi ka nararapat sa pamamahay na to. Ang kapal na mukha mong pumasok sa kwarto sa itaas. Sino ka ba para humiga roon? Sa kamang palagian kong nililinis. Kung sasabihin ko ba sa inyo kung sino ko, mananahimik ka na. Hahayaan niyo na ba akong mamahinga sa kwarto ko, ha? Kung mapapaniwala mo kami, sige. Pero kung hindi, pasensyahan tayo. Ako si Hilda, ang legal na asawa ni Don Miguel San Martin. Asawa? Napakabata niya pa. Para maging asawa ni Don Miguel. Sayang naman ang ganda niya. Manalaspag lang ang matanda. Ikaw? Asawa ni Don Miguel? Nagpapatawa ka ba? Hindi pa patol si Don Miguel sa isang babaeng katulad mo? Bakit hindi niyo ako paniwalaan? Tingnan niyo ang kabahayan. Hindi niyo ba nakikita ang wedding pictures namin? Wedding pictures? Wala akong nakikita nakasabit sa buong kabahayan. Maliban siguro ron sa kwarto ni Don Miguel. Hindi pa ako nagagawi ron eh. Kung ganon, tingnan mo. Para maniwala ka. Ano ako? Uto-uto para mapasunod mo? Ha! Nek-nek mo! Binawalan niya akong pumasok roon. Baka nga asawa yan ni Don Miguel. Mayayari tayo yan. Walang nababanggit sa akin na matanda na may asawa siya. Kaya paano ako maniniwala? Pinapayagan kitang pumasok doon. May susi akong hawak. Che! Manahimik ka! Sabihin na nating asawa ka niya. Pero imposibleng ikaw yun. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko para maniwala ka? Wala! Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako maniniwala sa lahat ng sasabihin mo. Manigas ka dyan! Tara na, Django! Hoy! Saan kayo pupunta? Pakawalan niyo muna ako rito! Hindi niyo ako pwedeng iwan dito! Mananagot kayo sa akin! Huwag niyo gawin sa akin ito! Bea, kawawa naman siya. Kanino ka ba mas kampi? Sa akin o sa babaeng yon? Siyempre sa'yo. Baka lang kasi asawa nga siya ng amo mo. Kaya medyo nag-aalala lang ako. At saka, sigurado ka ba talagang ikukulong natin siya dito? Oo nga! Bakit bang kulit mo? Alam ko na ang karakas ng mga ganyang mukha. Ang mga ganyang klase ng babae na hindi dapat kaawaan. Mga homewrecker! Nagbabalat kayo sa magaganda nilang mukha ng paninira ng pamilya. Yung mga babaeng malalandi, ang dapat sa kanila, pinapahirapan. Halos na maus na si Hilda sa pagmamakaawang ito sa loob ng basement. Pagod, init, gutom, at pagkangalay ng kanyang mga braso at binti na matagal nang nakatali ang kanyang nararamdaman. Nakatulugan niya na ang hirap na kanyang kinalalagyan. Hindi niya mawari kung paano iaayos ang sarili sa pagkakahiga niya sa kutsong kinalalagyan. Naalimpungatan siya nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Beatriz, dala ang isang plato ng pagkain. Inilapag sa harapan nito at ginising si Hilda. Hoy,
gumising ka dyan. Bakit? Anong bakit? Heto, oh, may dala akong pagkain. Kumain ka. Pagkain? Dinalhan mo pa ako niyan? Samantalang pinapahirapan mo naman ako. Ikaw ha, nakakairita ka na. Dinalhan ka na nga ng pagkain na ang dami mo pang reklamo. Ano ba talagang binabalak mo sa akin? Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Dahil inis ako sa mga babaeng katulad mo. Ayoko sa mga babaeng ginagamit ang ganda ng katawan para lang mang-akit ng mga lalaking may ibang pananagutan. Mas malandi ka pa sa mga babaeng nakilala kong haliparot. Wala akong alam sa mga babaeng pinagpupuputok ng butsi mo. Tinadamay mo ako sa galit mo sa mga taong wala naman akong Ano ba kinalaman. ang pakialam mo? Sa naiirita ako sa pagmumukha mo. Wala akong pakialam kahit wala kang kinalaman roon. Ang pinupunto ko rito, ayoko sa mga babaeng haliparot, malante at mga kabet. Mga babaeng katulad mo. Peh! Napakabastos mo, ha? Tinuraan mo pa ako. Ano ba? Bitawan mo ako! Nakakadiri ka! Kung meron mang mas nakakadiri, ikaw yon. Ang kapal na mukha mong maghari-harian dito sa pamamahay ko. Isa ka lang namang hampas lupang tinulungan ng asawa ko. Ako ang paslupa! Halika dito, babae ka! Ipapakita ko sa'yo kung sino ang paslupa sa ating dalawa! Bitawan mo ako! Huwag kang madaya! Gawin mong patas ang pakikipag-away mo sa akin! Pakawalan mo ako sa pagkakatali ko! Kakalbuhin talaga ka na! Walang yan! Babae! Ano pa? Bitawan mo, sabi ako! Hoy! Anong ginagawa mo sa kanya? Itigil mo na yan, Beatrice! Tinawag niya akong hampas lupa! Kaya kakalbuhin ko talagang babaeng yan! Tama na yan! Bumalik na tayo sa taas! Huwag mo na siyang patulan! Wala siyang kalaban-laban sa'yo! Nakatali pa nga siya! Sinasabunutan mo pa! Mananagot ka talaga sa akin! Hintayin niyo lang na makawala ako rito! Yan, kung makakawala ka pa rito. Hihintayin ko talaga yung sinasabi mo. Tingnan mo, oh. Pati pagkain dala ko para sa'yo, tinapon mo. Mas gusto kong mamatay sa gutom kesa kumain ng pagkaing handa niyo! Ay, tara na nga, Django. Sinisira ng babaeng yan ang beauty ko. Hay, manigas ka riyan sa gutom. Ano ka ba? Ang init-init ng ulo mo sa kanya. Hindi mo naman siya kilala. Basta ayoko sa kanya. Ayoko nakikita ang pagmumukha niya. Iniwan na magkasintahan si Hilda. Wala naman itong magawa kundi manahimik sa sulok ng basement na yun. Kung ipagpipilitan niyang lumabag, lalo lamang siyang masasaktan. Nakatali pa man din ang kanyang mga braso at binti. Dalangan ng halay, pagod at gutom. Nakatulugan niya ito pagkalipas ng ilang oras. Samantala, sa ospital kung saan nakakonfine si Tonyo, nakakwentuhan niya ang kaibigang doktor ni Don Miguel. Kumusta ang pakiramdam mo, Tonyo? Medyo okay na rin, Dok. Baka naman po sa susunod na linggo pwede na akong makabalik sa mansyon. Depende rin yan sa mga susunod na resulta ng test sa'yo. Kung fit ka nang bumalik. Sana naman. Hindi ko kasi ako sanay na matagal na mawala roon. Nag-aalala ako sa mga tanim ko sa hardin sa mansyon. Ando naman si Beatrice, di ba? Anong pinag-aalala mo doon? Baguhan lang po siya. At wala sa linya niya ang mga halaman. Bukod pa ron, marami ako mga gawaing naiwan. Kailangan ko makauwi kaagad para asikasuhin iyon. Wala kang dapat ipag-alala. Maasahan mo si Beatrice tungkol sa bagay na yun. Nakutok. Eksklusibong ako lang ang pwedeng magawi roon. Mayayari ako kay Don Miguel kapag may ibang nangialam doon. Ikaw naman, ayaw mo ba rito sa ospital? Nakakapagpahinga ka at wala kang iisipin. Hindi mo naman po sa ayaw. Medyo hindi lang ho ako ganun kakampante kay Beatrice. Bagong kakilala ko pa lang siya. Nako, maaasahan ang dalagang yun. Alam mo bang dahil sa kanya, buhay ni Don Miguel
ang nailigtas niya. Kung hindi dahil sa maagap niyang pagliligtas sa kaibigan ko, malamang dapat sana'y patay na siya. Masaya naman akong nakatulong si Beatriz kay Don Miguel, pero hindi pa rin ako pwedeng magpakampante sa kanya. Kamakailan lang siya nakilala ni Don Miguel. Kung sa bagay may punto ka, pero nakita ko noong mga panahong nandito pa siya sa ospital. Inalagaan niya si Don Miguel. Nakita ko siya. Ang diskarte at abilidad niya. Sana nga lang, yung nakita kong yun ay hindi niya gamitin sa negatibong paraan. Baka dahil doon, bigla ring mawala ng tiwala sa kanya si Don Miguel. Baka hindi niya magustuhan ang susunod na mangyayari. Saglit na napaisip si Tonyo sa sinabing iyon ng doktora. Bigla tuloy siyang nanghinala. Kung may kinalaman si Beatriz sa lahat ng mga nangyayari kay Don Miguel, isang coincidence o sadyang plinano para magtagpo ang kanilang mga landas, lalo na't naalala niya ang mga nangyaring pagtatanggal kay Rosa sa mansyon. Pinaasikaso niya na sa ospital ang agaran niyang paglabas. Bigla siyang kinabahan sa mga bagay na narinig habang wala siya sa pamamahay ni Don Miguel. Sa mansyon, saglit na nagpaalam si Beatriz na aalis para mamalengke. Kaya naiwan sa sala si Django at nanunood ng TV. Nakakainip naman. Hanggang kailan ba kami dito? Kung bakit ba kasi pinagtsatsagaan ni Beatriz ng mga tulong? Dapat nga ninakawan na lang namin to eh. Tapos, sibat na. At nawalan pa ng kuryente. Mas lalong boring. Ano bang pwede kong gawin? Ayun. Bakit ko ba nakalimutan to? Nung isang gabi pa to sa bulsa ko eh. Masindihan ko nga. Mula sa basement, naalimpungatan si Hilda. Bahagyang lumuwag ang pagkakatali ng kanyang mga kamay. Sinubukan niyang kalagaan ang pagkakatali nito. Hinang-hinaman ang katawan. Pilit siyang kumikilos. Hindi niya hayaang mamatay na lamang nang walang kalaban-laban rito. Natanggal niya ang tali sa braso niya. Isinunod ang kanyang mga paa. Akma siyang tatayo para makatakas sa bodega. Bumagsak siya sa unang pagkakataon. Sa ilang oras niyang pagkakatali, namanhid at nawalan ng lakas ang kanyang panimbang. Sinubukan niyang muling ihakbang ang kanyang mga paa, pero sumusub siyang muli sa pangalawang pagkakataon. Nasugatan ang kanyang mga tuhod at mga siko. Ilang saglit pa'y narinig niya papalapit ang mga hakbang sa pintuan ng basement. May paparating. Kailangan kong bumalik sa pwesto ko. Heaven! Nasa heaven ako! Diyos ko, kung baliw ang babaeng kasintahan niya, mas baliw yata ang lalaking to na pumasok ngayon dito sa basement. Hi! Beautiful! Kumusta ang lagay mo rito? Nilala mo ka ba? Naiinitan ka ba, ha? Ano bang kailangan mo sa akin? Huwag mo akong hawakan! Alam mo ba, unang kita ko pa lang sa'yo, nagandahan na ako sa mukha at katawan mo. Hindi nawawala sa isipan kong nakababaliw mong ganda. Pakiramdam ko, binabangungot ako sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata. Ano ba? Ano ba? Sabi na huwag mo akong hawakan. Huwag mong hawakan ang mga binti ko! Delikado ako sa lalaking ito. Wala na akong pakialam kung malaman niyang nakatakas ako. Kailangan ko mailigtas ang puri ko.
Lubayan mo akong hayop ka! Saan ka pupunta? Ha? Bitawan mo ako! Paano kang nakatakas, ha? Nakalagan mo pa ang mga tali mo? Kaya pala nagawa mong makatayo sa kinalalagyan mo. Ano ba? Huwag mo akong hawakan! Kung ayaw niyo akong manatili rito, pakawalan niyo na lang ako. Hindi ko na ipagpipilitan ang sarili kong paniwalaan niyo ako. Pero hindi ko na kayo pakikialaman. Basta pakawalan mo lang ako. Sige, papayag ako. Sa isang kondisyon, pagbigyan mo ako. Kahit isa lang, sige na. Ano ba? Huwag mong hawakan ang katawan ko. Bitawan mo ako! Gusto mong pakawalan kita, di ba? Paligayahin mo lang ako. Makakalaya ka na. Di bali na lang. Patayin mo na lang ako. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Pasensyahan tayo. Pumayag ka man sa hindi. Aangkinin kita. Wala si Beatrice. Kaya buwelo tayo. Wag! Maawa ka sa akin! Ayoko! Ayoko! Ang bango mo. Napakabango mo. Kahit nakakulong ka rito sa basement, kaya ka nagustuhan ng matandang si Don Miguel eh. Dahil hindi nawawala ang nakababaliw na halimuyak mo. Bitawan mo! Ano ba? Oh, Diyos ko! Tulungan mo po ako. napakaganda Hindi mo. ko siya kayang Bakit ka paglabanan. ngayon? Bakit ka? Ayoko pumailalim sa kanyang balak. Tulungan mo po ako, Diyos ko. Dumating si Beatrice galing sa kanyang pamamalengke. Tinawag niya si Django para matulungan siyang bitbitin. Papasok ang mga pinamili niya. Napukaw ang atensyon sa katahimikan ng mansyon. Iniwan kasi niyang nanonood ng TV ang pinata. Kaya nagtaka na ito nang mapansin niyang tahimik ang mansyon. Dinig ni Beatrice ang malakas na pag-iyak ni Hilda. Napatakbo ito. Tinungo ang basement. Pagbukas ng pinto, kitang-kita niya ang akmang pag-angkin ni Django sa kanilang bihag. Magiging akin ka ngayon. Aray ko naman! Diyos ko, salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Ano to, Django? Bakit nakapatong ka sa kanya? Patawad, Beatrice. Nakalimot lang ako. Nadala sa tukso. Gusto ko nang makaalis dito. Mga baliw ang mga taong nandirito. Timontres ka? Nakahit-hit ka na naman? Konti lang naman. Naboring ako eh. Naboard ka? At ang babaeng to pa lang na pagtripan mo. Ano ba ako sa'yo, ha? Ni hindi mo man lang ba ako inisip o naalala bago mo kinalantari ang babaeng yan? Mahal, sorry naman. Hindi ko napigilan ang sarili ko eh. Letse ka! Tagal mo kasi. At ikaw naman na babae ka. Gustong-gusto mo naman ang ginagawa sa'yo. Nilalandi mo na nga ang kawawang matandang si Don Miguel. Pati ba naman jowa ko? Inahas mo pa? Kaya nga ba ayaw ko sa'yong hayop ka eh? Walanti kang babae ka. Isa kang kabit. Ano ba? Kung ayaw mo sa akin, pakawalan niyo na lang ako. Aalis ako sa mansyon ito. Ayoko na magtagal pa sa nakakatiring basement na to. Ano ba? Tama na yan, Bea. Bumalik na lang tayo sa taas. Kumain na lang tayo ng mga pinamili mong pagkain. Pabayaan na natin siya. Tigilan mo ako, Django, ha? Huwag mo akong malambing-lambing. Hindi pa ako tapos sa yung Timotres ka. Kung hindi lang talaga ako nangihina ng gusto, kanina pa dapat ako nakatakas sa lugar na to. Ay, Diyos ko. Bigyan niyo pa po ako ng lakas. Ayoko mamatay dito nang walang kalaban-laban. Mas pinili ni Hilda na ipahinga ang pagod niyang katawan. Kinakailangan niya makabawi ng lakas. Hindi niya na kaya pa ang magtagal sa lugar na iyon. Sa susunod na pagkakataon,
tatakas na talaga siya. Wala na magandang idinudulot ang pananatili niya roon. Lumipas pa ang ilang oras. Nagising si Hilda. Pinakiramdaman ang sarili kung nakakaya niya bang makakilos. Tumayo siya at dahan-dahang humakbang papalapit ng pinto. Tiningnan ang kandado. Napakaswerte niya. Nakalimutan palang ikandado ng dalawa ang pintuan. Nang lumabas ang mga ito, dahan-dahan niyang pinihit ang pinto. Maingat na binuksan ang pintuan at lumabas. Napalingon siya sa orasan. Palibas ay hindi niya kita ang tamang oras, kaya nagulat siya nang makitang 10:00 na pala ng gabi. Kung susumahin, 3 gabi na pala siyang nakakulong sa sarili niyang pamamahay. Dahan-dahan siyang pumanhik sa kanyang kwarto. Nagmamadaling pumasok at kumuha ng bisan. Agad niyang inilak ang pinto. Kailangan ko nang magmadali. Kukunin ko lang ang mahahalagang gamit ko. At pagkatapos, lalabas na ako. May tumatawag. Baka ang asawa ko na to. Anong gagawin ko? Sasagutin ko ba para masabi ko sa kanya ang kalagayan ko? Pero kapag sinagot ko to, malalaman nilang nakalabas na ako. Hindi, maghihintay ako. Baka maya-maya lang, sagutin na nila ang tawag. Huminto na ang pagtunog. Malamang may sumagot na sa kabilang linya. Iaangat ko rin ang teleponong ito. Susubukan kong pakinggan ang usapan nila. Hello? Don Miguel? Napatawag po kayo ng alinganing oras. Bakit po? Hello, Beatrice. Napatawag lang ako para kumustahin kayo dyan sa mansyon. Matagal-tagal din akong hindi nakatawag. Ngayon lang nabakante ang oras ko. Ang asawa ko. Ayos lang naman po kami, Don Miguel. Napapanatili po namin ang kaayusan ng inyong mansyon. May narinig akong ibang boses sa kabilang linya. Sino yun? May iba ba silang kasama? Sa katunayan nga po niyan, katatapos lang namin maglinis ng buong bahay. Beatrice, sandali. Ihinto mo yung pagkikwento mo. Matanong ko lang, may dumating ba dyan? Isang babae, maputi, bata pa at maganda. Baka lang kasi umuwi na dyan ang asawa ko. Ho? Babae? Asawa ninyo? Aba natural, babae ang asawa ko. Namimiloso po ka ba sa akin, Beatrice? Hindi naman po sa ganon, Don Miguel. Nagulat lang po ako sa nabanggitin nyo. May asawa po pala kayo. Aba syempre meron. Napakaganda kaya ng misis ko. Maganda, maputi, at may napakagandang ngiti. Kaya nga, nagbabaka sakali akong baka umuwi siya dyan. At kung dumating nga siya dyan, tratuhin niyo ng maayos. Tratuhin po ng maayos. Opo, Don Miguel. Makakaasa po kayo. Bueno, sige na. Ibababa ko na itong telepono. Kinumusta ko lang naman kayo. Ano yun? Parang may tumunog ng pagbaba ng isa pang telepono. Sige na, Beatrice. Kukumustahin ko pa si Tonyo doon sa ospital. Sige po, Don Miguel. Bye! May narinig akong ibinabang telepono sa kabilang linya. Saan pa ba may telepono rito sa mansyon? Baka naulinigan niya ang ingay ko. Kailangan ko na magmadali. Sigurado ako, pupuntahan na nila ang basement. Kailangan ko makasiguro na mali ang hinala ko. Uutusan ko si Django. Django! Nasaan ka ba? Django! Nabuking nila ang pagtakas ni Hilda mula sa basement.
Inilibot nila ang buong mansyon. Hinalugug ang bawat sulok ng lugar na pwede niyang mapagtaguan. Ginawa naman ni Hilda ang lahat para hindi makita ng dalawa. Kabisado niya ang bawat sulok ng mansyon, kaya alam niya kung saan siya pwedeng magtago. Sa kanyang kwarto, naalala niyang may sekreto itong taguan. Binuksan niya ang maliit na cabinet sa kanyang aparador. Agad na isinuot ang balingkinita niyang katawan sa loob. Hinawakan ang maliit na pintuan at pinilit na isara ang cabinet. Ilang saglit pa biglang dumating ang dalawa sa kwartong iyon. Nakakainis! Tutulog-tulog ka! Natakasan na tayo ni Hilda! Hoy! Ano bang malay ko? Nasa kwarto ko. Ikaw itong lumabas. Hindi mo man lang namalayan. Lumabas ako dahil tumunog yung telepono. Ay, teka lang saglit. Oh, bakit na naman? Nung tumawag si Don Miguel, may narinig akong pagtunog ng ibang linya ng telepono. Kung hindi ako nagkakamali, baka merong ibang telepono sa kwarto rito. Yun, meron nga. Oh, ano naman kung meron? Ibig sabihin, nandito pa siya sa paligid. Napakinggan niya ang pag-uusap namin ni Don Miguel. Hindi pa siya nakakalayo. Natural. Sa laki ba naman ito? Makakalabas ba siya kaagad? Malamang, hindi pa talaga siya nakakalayo. Gago! Inulit mo lang ang sinabi ko. Rico! Ito naman oh, makabatok, wagas. Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na. Hanapin mo yung Hilda. Bea naman oh. Kung ninakawan na lang sana natin tong bahay na to, di sana, tapos na ang problema natin sa babaeng yun. Kayamanan lang naman talaga ang gusto mo, di ba? Hindi na dapat natin pinoproblema ang babaeng yun. Kung nakapagnakaw na tayo. Alam mo ikaw, mangangarap ka na rin lang, mababaw pa. Hindi lang kayamanan ni Don Miguel ang gusto ko. Gusto kong magkaroon ng karapatan sa lahat ng pagmamay-ari niya. Kaya nga ayoko sa babaeng yun. Dahil sa kanya, mapupurnada lahat ng plano ko. Hindi sapat sa akin na pagkatiwalaan lang ako na matanda. Gusto ko, mapaikot siya sa kamay ko. Ibang level talagang diskarte mo, no? Django, kung hihina-hina yung utak mo, di sapat na sa'yo yung pagnakawan lang ang mansyon na to. Pues, ibahin mo ko. Hindi panandali ang benepisyo ang hinahangad ko. Gusto ko yung pangmatagalan. Kung kinakailangang linlangin ko yung matanda, gagawin ko. Mapasakin lang ang lahat na meron siya. At ang babaeng yun, dapat mapaslang natin siya bago pa bumalik si Don Miguel. Palalabasin nating nagloko siya sa asawa niya. Ang lupit mo talaga magplano, no? Paano mo naman gagawin yun? Basta, ako ang bahala. Basta kapag nagawa ko yun, mayaman na ako. Sama mo ko dyan, my loves. Baka suluin mo lang. Gusto mo makiamot sa makukuha ko? O ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na! Hanapin mo yung Hilda! Kung ayaw mong sa'yo kaibaling ang galit ko sa babaeng yon! Yes, my loves! Dito ako magsisimula sa mga kwartong ito. Mabuti pa nga. Di naman ako sa labas. Ang talino talaga ng syota ako. Ngayon, saan ko naman hahanapin yung labanos na yun? Diyos ko, mga oportunista ang mga taong ito. Hindi lang nila gustong nakawan ng asawa ko. Gusto pa rin nilang kamkami lahat ng meron kami. Hindi ako papayag. Kahit ikamatay ko, wala akong pakialam. Basta't gagawin kang lahat para may pagtanggol ang asawa ko. Awang-awa si Hilda sa kanyang sarili. Hindi niya maunawaan kung bakit niya nararanasan ang ganun. Umuwi siya sa kanilang mansyon para lang magpahinga at makibalita sa kalagayan ng kanyang asawa. Tumawag ang kaibigan nilang doktora. Na-ospital raw ang kanyang asawa at pinauwi ito sa kanilang mansyon. Labis siyang nag-alala kaya hindi niya magawang tawagan ito bago siya umuwi. Balak niya talagang sorpresahin
Pero siya ang nasurpresa. Hindi niya inaasahan ang isang babaeng hindi niya kilala na naghahari-harian sa kanilang bahay. Ngalay na ang buo niyang katawan, hindi niya kayang tiisin ang matagal na pagtatago. Pinakiramdaman niya ang paligid. Saglit na nahimik ang kwarto, kaya inakala niyang wala ng ibang tao roon. Binuksan niya ang cabinet na kanyang pinagtataguan. Hanggang kailan ba ako dito sa kwarto ko? Nangangalay na ako. Huli ka, Balbon! Diyan ka lang pala sa cabinet nagtatago? Kapag minamalas ka nga naman, oo. Mabuti na lang, hindi pa ako lumalabas dito. Kung nagkataon, matatakasan mo pa ako. Hindi. Saan ka pupunta, ha? Pabayaan niyo na ako. Hindi ko na kayo guguluhin. Kung ayaw niyong maniwala sa akin na asawa ko ni Don Miguel, pakawalan niyo na ako. Pabayaan niyo na ako. Anong akala mo sa akin? Tanga? Oras na pinatakas kita, pwede mo kaming isumbong sa mga pulis. Kaya hanggat wala pang sinasabi sa akin si Bea na kung anong gagawin sa'yo, mananatili ka lang dito. Pagbabayaran niyong lahat ng ito, hindi ko kayo mapapatawad. Huwag ka mag-alala. Hindi namin hihingi ng tawad mo. Pasalamat ka pa nga, napigilan ako ng my loves kung makuha kita. Kung nagkataon, ngayon pa lang, baka tinira na kita. Napakahayop niyo! Sumama ka sa akin! At para masigurong hindi ka na makakawala, dadalhin muna kita sa kwarto namin. Ano ba, bitawan mo ko? Nakabalik na si Django sa kanilang kwarto. Palibas ay iniikot ni Beatriz ang paligid ng mansyon, kaya hindi niya alam kung naroon na ito sa kanilang kwarto kasama si Hilda. Galing siya sa salas, kusina, maging sa garahe. Ilang oras na nga ito nagpabalik-balik sa mga rutang iyon para lang matiyak na wala siyang malalagpasan. Pumunta siya sa pinakalikod ng mansyon. Napansin niyang may maliit na gate roon. Sinipat niya ang paligid. Nakumpirma niyang wala pang nagawi roon dahil wala pang naiwang bakas sa dumi at alikabok na nakapalibot sa paligid. Muli siyang bumalik sa garahe. Saglit siyang natigilan nang may marinig kasi siyang kaluskus sa bandang halamanan ng tarangkahan. Nag-ingay ang gate. Baka nakalabas na si Hilda. Bakit ganun? Kung may taong lumabas, may marka ng kamay ang seradora ng gate. Nilagyan ko ito ng palatandaan eh. Nakakainis. Naglalaroan kami ng babaeng yun. Pati ba naman ang ilaw? Pinagtitripan ako? Schedule ba na brownout ngayon? Hindi. Imposibleng may brownout. Baka kagagawan nito ni Hilda. Tinatakot niya lang ako. Hoy! Ikaw! Huwag mo akong takutin! Hindi mo ako madadala dyan sa pagpapatay-patay mo ng ilaw! Lokong Hildang to ah. Lumabas ka sa pinagtataguan mo. Mananagot ka sa akin. Oras na mahuli kita! Ang tarangkahan na yun ay tagos papunta sa hardin na inaalagaan ni Mang Tonyo. Kaya mula roon, kitang-kita niya ang lugar na yun. Napatingin siya sa halamanan, napasinghap at tumalikod. Kinalma ang sarili dahil nakita niya ang figurang gumagalaw sa hardin. Alam niyang wala roon si Mang Tonyo. Hindi pa nakababalik mula sa ospital. Kaya kinakabahan siya. Kaninong figura ng tao ang kanyang nakita sa loob ng hardin?
sa pamamahay na to. Sa ilang linggo ko nang naririto. Ngayon lang ako nakakita ng figurang yan. Dahan-dahan niyang nilapitan ng hardin. Gusto niyang masiguradong anino lang ang bagay na yun at hindi tao. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin, bumulong sa hardin ng mga katagang. Anong ginagawa mo rito ng alang-aling oras? Kinuyom ni Beatriz ang kanyang kamao. Nagpanggap na matapang. Ipinagpatuloy ang paglapit sa hardin. Natigilan siya dahil ang aninong kanyang nakita'y biglang naglaho. Nagpalinga-linga siya sa kanyang paligid. Hinanap niya kung saan ito napunta. Nagkulat na lamang siya nang biglang dumapo sa kanyang kanang balikat ang isang kamay. Bitaw! Bitiwan mo ako! Patawad na! Hindi ko na siya sasaktan! Maawa ka sa akin! Patawad na! Beatriz, Mang Tonyo, totoo bang kayo yan? ako nga. Diyos ko, matanda ka naman eh! Akala ko kung sinong multo nang naririto. Kayo lang pala. Bakit? May iba ka pa bang inaasahan makita bukod sa akin? Anong ginagawa mo rito? Wala. Nagpapahangin lang. Nagpapahangin. Pero kakaiba ang mga kikinikilos mo kanina. Parang may tao kang hinahanap. Sino ba yon? May iba ka bang kasama rito sa mansyon habang wala ako? Meron. Pero hindi ko na nabanggit sa inyo dahil nasa ospital pa kayo. Pero alam na ni Don Miguel. Bakit ganyan ang tingin mo? Parang hindi mo yata gusto ako makita. Hindi naman po sa ganon. Nagulat lang talaga ako sa pagdating ninyo. Paano? Babalik na ako sa kwarto ko. Magpapahinga na po ako. Sige na. At yung bagong kasama mo na inirekomenda mo, ipakilala mo sa akin bukas. Opo, Mang Tonyo. Naloko na. Kapag nakita niya si Django, yari kami nito. Napalunok si Beatriz sa kanilang sitwasyon. Alam niyang magkakaproblema sila ni Django. Oras na makita siya nito, hindi dapat magkapanagbo ang dalawa. Mabubuko ang pakikipagsabwatan niya rito para mapalaya si Rosa. Nawala ang kaba nito nang makitang nasa loob pala ito ng kanilang kwarto. Pabulong na binalaan niya si Django. Agad na tinalian ng mas mahigpit si Hilda. Itinago sa sulok ng kanilang kwarto. Limitado ang kanilang paggalaw. Kilala ni Mang Tonyo si Django, kaya hindi na muna niya ito pinalabas ng kwarto hanggat hindi niya ito tinatawag. Dito na nagtaka si Mang Tonyo. Bigla kasing naging tahimik at ilang si Beatriz sa kanya. Magtatanghali na. Hindi pa rin pinakikilala sa akin ni Bea ang bago niyang kasamahan. Anong nangyari ro? Ano ba naman to si Mang Tonyo? Panay ang tingin sa akin. Bukod sa kinakabahan ako sa pagtitig niya sa akin, naiilang pa ako. Ay, naku naman. Papalapit na siya sa akin. Bea, anong balita? Nasaan na yung sinasabi mong kasamahan mo na ipakikilala mo sa akin? Mang Tonyo, umuwi muna siya sa kanila. Emergency daw po kasi. Umuwi nang hindi ko malang nakikita. Saan yun dumaan? Maaga pa naman akong nagising kanina. Kagabi. Kagabi pa po umalis.
At kagabi ko pa rin nahahalata ang kakaiba mong kilos. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Nasaan ang kasama mo? Umalis na ba talaga siya o itinatago mo? Umalis na po, Mang Tonyo. Bakit ganyan kayo makapagtanong sa akin? Pinagdududahan mo na lang lahat ng sinasabi ko. Kung sasabihin ko sa iyong oo, may magagawa ka ba? Beatriz de Luna, ayoko magbitiw na masamang salita sa iyo. Pero kung malalaman ko na may kalokohan kang ginagawa rito sa pamamahay ni Don Miguel, mapipilitan akong ipakulong ka. Ano yung boses na yun? Patawarin mo ako, Tanda. Mukhang wala na akong pagpipilian ngayon. Anong... Django! Hindi na nagawa pang itago ang tunay niyang layunin. Dalawa sa mahalagang tao kay Don Miguel ang kanilang bihag. Sinadya nilang pahirapan si Tonyo para hindi ito basta-basta makatakas sa kanila. Pinagtabi ni Django ang dalawa. Ang tanging pumapagitna sa dalawa ay ang unan na nakalagay sa tabi ni Hilda. Dala ng panghihina, nakatulog muli si Hilda sa kanyang kinalalagyan. Naalimpungatan si Tonyo. Ramdam ang pananakit ng buo niyang katawan. Lumingon siya sa kanyang kanan. Nagulat siya nang makita ang kalunos-lunos na itsura ng asawa ni Don Miguel. Tinawag niya ito, pero wala siyang tugon sa narinig. Pinilit niyang lumapit. Sa pamamagitan ng pag-usog niya ng bahagya sa pakanan, sinubukan niyang yugyugin ang katawan nito. Dito niya nakuha ang atensyon ni Hilda. Madam, gumising kayo. Mang Tonyo, nandito na rin kayo. Oo, kagabi lang. Madam, ano nangyari sa inyo? O Diyos ko, ang mga taong yon, wala silang awa. Mga hayop pa mga yun. Tonyo, hirap na ako. Para na ako malalagot. Madam, huwag na kayo magsalita ng ganyan. Makaliligtas tayo rito. Oras na makabalik si Don Miguel. Sigurado akong mananagot sila sa lahat ng ginawa nila sa atin. Kailan pa, Mang Tonyo? Hindi ko na kaya magtiis pa na matagal. Madam, ano bang magagawa ko para mabawasan ng konti ang paghihirap mo? Lugan mong tali ko. Nangangalay na talaga ang mga braso ko. Ano? Tumagilid ka ng konti para maabot ko ang tali sa braso mo. Ito na, Mang Tonyo. Alin, inaabot mo sa akin. Sige. Konting tiis lang, madam. Maluluwagan ko na rin yan. Anong ginagawa niyo, ha? Ikaw na matanda ka. Halika rito! Teka, bitiwan niyo ako. Mang Tonyo. Ginawa ko na nga lahat para lumpuin ka. Pumapalag ka pa rin, ha? Siguro naman, sa gagawin ko sa'yo, magtatanda ka na. Namumukhaan na kita. Ikaw ang naging dahilan ng pagpapalayas kay Rosa. Ibig sabihin nito, kasabat mo si Beatriz. Ano naman ngayon sa'yo? Wala kang pakialam. Ang isipin mo ngayon, kung papaano ka mabubuhay. Bawa ka sa amin. Ako, isa na akong matanda. Matanda ka man, matapang ka pa rin. Ang dapat sa'yo, pinapahirapan. Nakiusap, tama na. Itigil mo na yan. Huwag mo nang saktan si Mang Tonyo. Lulumpuin na talaga kita sa pagkakataong ito.
sasakyan ni Don Miguel ang tumigil kanina. Ang asawa ko. Django! Django! Bakit ba? Nakita mo na may ginagawa Itigil pa mo ako. na yan. Magmadali ka. May dumating. Itago mo ang 2 bihag. Hindi niya pwedeng malaman ang nangyari sa kanila. Bilisan mo! Oo, Taranta si Beatriz sa biglang pagdating ni Don Miguel. Hindi ito nagkandamayaw sa pag-aasikaso sa mga kailangan nito. Nagpalingalinga ito sa mansyon, tila ba may hinahanap. Napadako ang kanyang tingin sa hardin. Inaasahan niyang mula roon ay lalabas ang katiwala niyang si Tonyo. Pero walang nagpakita sa kanya mula sa kanyang pagdating. Ramdam ni Beatriz ang tensyon mula kay Don Miguel. Kaya para mapawi ang init nito, inalok niya muna ng maiinom na kape ang matanda. Don Miguel, kape po. Hindi ko kailangan yan. Ayoko yan. Oh, Don Miguel, bakit niyo naman po tinapon? Dahil gusto ko. Ikaw, Beatriz. Ha? Magtapat ka sa akin. Nasaan si Toyo? Ho? Si Tonyo? Kuwin po eh. Nasa ospital po. Ginagawa mo ba akong tanga? Don Miguel. Nalaman ko mula sa kaibigan kong doktor na umuwi na siya rito. Isa siya sa mga inaasahan kong sasalubong sa akin. Pero wala siya. Don Miguel, nandito naman po si Django. Siya po yung sinasabi ko sa inyong kinuha kong makakasama rito. Magandang araw po, Don Miguel. Kinakabahan ako. Makilala niya kaya ako? Sana hindi eh. Iniba ko naman ang boses ko eh. Hindi ko gustong naaamoy ko sa lalaking ito. Masangsang at parang... Ha? Binata, lumapit ka nga sa akin. Bakit po? Ang amoy na ito. Don Miguel, ano pong ginawa mo sa kanya? Bitawan mo po si Django. Ikaw, anong ginawa mong hindi maganda sa pamamahay ko? May naaamoy ako sa iyong pamilyar na pabango. Hindi ako pwede magkamali. Bitawan mo ako, Don Miguel! Pakiusap, huwag niyo po siyang sasaktan. Wala po siyang ginagawang masama, Don Miguel. Nahihirapan ako. Huminga. Bea, tulungan mo ako. Don Miguel, ako na pong nagmamakaawa sa inyo. Bitawan niyo po si Django. Naaamoy ko sa kanya ang pabango ng asawa ko. Anong ginawa mo sa kanya? Ayaw mong umamin sa akin? Magkakaalamanan tayo! Don Miguel, saan po kayo pupunta? Sandali lang po! Don Miguel! Hindi napigilan ni Beatriz si Don Miguel. Nakaladka rin ang binata. Papalapit sa kanilang kwarto. Kabadong-kabado si Beatriz. Papanong nalaman ni Don Miguel ang patungkol sa dalawa. Pagpasok sa kwarto ay nakita niya ang kawawang itsura ng kanyang may bahay. Paitsa niyang ibinagsak ang binata sa gilid ng kama. Napaaray si Django sa pagkakabagsak nito sa sahig. Agad naman itong dinaluhan ni Beatriz. Patakbong nilapitan ni Don Miguel ang kanyang asawa. Niyugyug niya ito para magising. Natagalan pa bago sumagot. Nang magmulat ito ng kanyang mga mata, niyakap niya agad ito. Ilang minuto pa'y narinig niyang tumawag si Tonyo sa kabilang kwarto. Pinuntahan niya ito. Lalo itong nanggagalaiti sa galit. Nakita niya ang katawan nitong puno ng pasa at sugat. Bago pa sila balikan ni Don Miguel,
nagmamadaling pinatayo ni Beatrice ang kasintahang si Django. Django, tumayo ka na! Bilisan mo ang pagkilos! Leia naman, ang sakit ng katawan ko. Sa tingin mo, magagawa ko kaagad makakilos ng mabilis? Gusto mo pa bang mabuhay? Pas kumilos ka na! Huwag ka na maraming reklamo! Bilis na! Ito na nga bang sinasabi ko eh. Sa kagustuhan mong makuha mo lahat ng gusto mo, buhay natin ang nasa peligro. Binuhat ni Don Miguel si Hilda papunta sa kanilang kwarto. Bago niya inutusang sundan ni Tonyo ang magkasintahan, inabutan niya ito sa isang lugar. Tinungga ang laman, ilang saglit pa nagbigay ito ng sapat na lakas para magawa ang ipinag-uutos sa kanya ni Don Miguel. Nasundan ang magkasintahang may malaking atraso sa kanila. Sinamantala ng Don Miguel, inunang asikasuhin ang pinakamamahal niyang asawa. Hindi niya matanggap ang kalunos-lunos nitong kalagayan. Baka sa mukha nito ang hirap at gutom at sakit na pagpapahirap sa kanya ng dalawa. Sa pagkakataong iyon, sisingilin niya na ang dalawang taong gumawa nito sa kanyang asawa. Nang masiguradong maayos na ang kalagayan ni Hilda, iniwan niya ng matamis na halik ito sa noo. Maluha-luha pa nga ito ng kanyang tinuran. Sa wakas, matatapos na ang kanyang paghihirap. Dito na siya umalis para sundan si Tonyo sa labas ng mansyon. Hingal kabayo ang magkasintahan. Kitang-kita ng dalawa ang matatalim na tingin sa kanila ni Mang Tonyo. Bea, tingnan mo si Mang Tonyo. Nakasunod sa atin na parang hindi siya hirap sa kanyang paglalakad. Hindi ba't nilampo mo na yung matandang yan kanina? Paano siyang lumakas ulit? Anong malay ko? Iniwan na natin sila kanina. Si Don Miguel lang ang kasama niya kanina nung nandun sa loob. Kung ako sa'yo, bibilisan mo na ang paglalakad mo. Kinakabahan ako sa pagsunod sa atin ng matandang yan. Bilis na. Diyos ko po, ito ng kabayaran sa lahat ng kasalanan mo. Tinaway mo pa ako. Gago ka ba? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na isama kita rito. Tapos sasabihin mong tinamay kita. Kapal na mukha mo. Bilisan mo na. Nagagawa niyo pa talaga magtalo sa harap ko. Ah! Diyos ko, paano kang biglang lumitaw sa harapan namin? May salimonyong pamilya nila. Isang pagkakamali ang biktimahin sila. Nanganganib na ngayon ang buhay natin. Huwag niyo kaming sasaktan. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng kasalanan namin sa inyo. Kaawaan niyo kami. Matapos niyo kaming pahirapan, lalo na ikaw, Jack. Nadamay si Rosa sa kalukuhan yung dalawa. Hindi ko kayo mapapatawad. Ang liit ko. Ito, mo kaming dalawa. Paano niya tayo nagawag sa sakali ng Kulang kadali! Ito sa lahat ng kasalanan na gawa niyo sa akin. Pagbabayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo. Hintayin niyo ang hatol sa inyo ni Don Miguel. Hindi pa ito ang pinakamalalang kaparusang mararanasan niyo sa amin! Tara na, Django. Ayoko na rito. Papatayin niya tayo. Tara na. kasalanan mo to? Ayaw mo kasi makinig sa akin. Halika na. Hindi kayo makatatakas hanggang dito lang ang magiging buhay ninyo! Hindi alam ng dalawa ang kanilang gagawin. Pagod at hirap na rin sila sa pagtakas. Dagdagan pa ng matinding takot na kanilang nadarama sa pagbabadang ginawa sa kanila ni Tonyo. Nakapagtataka nga lang, hinahayaan silang makalayo nito. Napunta sila sa isang masukal na parte ng velyang kanilang dinaraanan. Hindi nila makita si Tonyo sa layo ng distansya nila mula roon. Inakala nilang ligtas na sila.
Pero isang pagkakamali ang pagiging kampante nila. Ilang saglit pa'y nakarinig sila ng malakas na pagaspas ng pakpak na papalapit sa kanilang kinalalagyan. Napatanghad na lamang ang dalawa sa kalangitan. Hinanap kung saan pumunta ang malaking ibon na yun hanggang sa bumagsak ang isang nakatatakot na nilalang sa kanilang harapan. Nahintakutan silang dalawa. Naihipa nga sa kanyang pantalon si Django pagkakita sa nangangalit na aswang sa kanilang harapan. Aswang! May aswang sa harapan natin! Paano nagkaroon ng ganyan dito? Ayoko maging pagkain ng isang halimaw! Django! Django! Mga walang hiya! Matapos kitang tanggapin at bigyan ng trabaho sa pamamahay ko, sasaktan niyo lang ang asawa ko. Wala kang utang na loob, Beatriz de Luna! Diyos ko! Ang halimaw na yan! Kilala niya ako, Django! Tara na! Tumakas na tayo! Papatayin ako niya! Nalikid na! Mag-isa ka dyan! Pinagsisisihan kong pagsunod sa'yo! Ayoko na makasama ka! At ikaw, lalaki, saan ka pupunta? Akala mo ba hindi kita natatandaan? Napuposesan kita. Ikaw yung walang modong sumaksak ng tagiliran ko. Kaya damay ka na sa gulong ito. Magtatanda kayo sa akin. Wag! Django! Bitawan mo ako! Pakiusap, maawa ka na! Patawarin mo na ako sa nagawa ko. Hindi ko talaga alam na ikaw yung nasaksak ko. Nagkataon lang ang lahat. Nagkataon? O sadyang plinano yung dalawa? Ano bang sinasabi niya? Hindi ko maintindihan! Siya yung may-ari ng perang ninakawan ko. Kaya ako nabili yung mga bagay na gusto mo. Hindi ko naman akalaing siya rin ang magiging amo mo. Loko ka ba? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Eh di sana hindi ko ginawa yung balak ko. Hindi sana tayo naipit sa ganitong sitwasyon. Eh ano bang malay ko? Kasalanan mo palang lahat ng ito eh. Dahil sa kagagawan mo, nakilala ko si Don Miguel. Kung tutusin, mas kasalanan mo. Pinagtripan mo yung Hilda. Dahil akala mo, kabit siya ni Don Miguel. May phobia ka sa mga kabit. Tama na! Wala nang silbi pa ang magsisihan kayong dalawa. Kailangan ninyong pagbayaran ang lahat ng kasalanan ninyo. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa nyo kay Hilda. Doble! Ay hindi. Triple pa ang pagpapahirap na gagawin ko sa inyo. Ang taong pinakamamahal ko pa ang kinanti nyo. Pati na ang isa sa tapat kong katiwala. Dinamay ninyo. Mga wala kayong awa. Ito ang tatandaan ninyo. Hindi na kayo mamumuhay ng normal. Habang buhay ninyong daranasin ang pagpapahirap nyo sa mahahalagang tao sa buhay ko. Habang buhay kayong magtatago sa kadiliman. At habang buhay nyo ring pagbabayaran ang pananakit nyo sa kanila. Humanda kayong sapitin ang galit ko. Django! Hindi na nila naiwasan pa ang mabilis na pagsakmal ni Don Miguel kay Django. Sa bilis ng pangyayari, hindi rin namamalayan ni Beatriz ang biglaang pag-atake nito sa kanya. Ito ang huling hatol na ginawad ni Don Miguel. Hindi niya pinatay ang magkasintahan, pero sa ginawang iyon sa kanila, ang simulain ng totoo nilang kaparusahan. Kinaumagahan, nagising sila sa kakahuyan, duguan at parang normal lang ang lahat. Patago silang bumalik sa dati nilang tinutuluyan. Umiiwas kasi silang panghinalaang masama dahil sa duguan nilang mga kasuotan. Naglinis sila ng kanilang katawan. Pinilit na mamuhay muli ng normal. Ilang linggo pa lang ang nakalilipas. Naging kakaiba na ang kanilang nararamdaman. Pagkagutom ng laman, pagkailang sa liwanag,
at pagiging mailap sa ibang tao ang bigla nilang naramdaman. Ito na ang katuparan ng sinabi ni Don Miguel na kanilang kaparusahan. Tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, daranasin nila ang sumpa na ipapataw sa kanila ni Don Miguel. Sising-sisiman sila sa kanilang ginawa. Huli na ang lahat, hindi na maibabalik pa sa normal ang tahimik nilang pamumuhay. Samantala, ang asawa nitong si Hilda, natagalan ang panahon bago makabawi ang katawan nito sa ginawa ni Beatriz. Umabot pa nga sa puntong na-confine ito sa ospital. Mabuti na lang at naagapan ng kaibigang doktor ni Don Miguel. Si Rosa, pinalayas sa kagagawa ni Beatriz, muling pinabalik. At si Mang Tonyo naman nakatiwala sa hardin. Ang ipinalit na mayordomo sa mansyon. Simula noon, hindi na basta-basta nagtitiwala si Don Miguel sa mga tao. Isang aral na ito sa kanya na hindi lahat ng inaakala mong may mabuting pakikitungo'y mabuti na rin ang kalooban. Madalas pa nga silang mas nakatatakot. Titirahin ka ng patalikod at sila mismo ang magpapahamak ng buhay ng mga taong mahal mo. Sa muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.